Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is personal eschatology. So, kapag sinabing personal eschatology, it is the study of what the Bible teaches about the future of each individual. What happens after death in the intermediate state between death and resurrection. And ultimately, in glorification, death is not the end but the doorway believers immediately enter God's presence, awaiting the resurrection of the body and final glorification. Unbelievers face judgment and eternal separation. The doctrine reminds us that eternity is real and personal. Our time on earth is short, but our spirit are eternal, so we live today in light of forever. So, ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So, dumako po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po dito na to depart from the body is to be with Christ. So, ibig sabihin nito, kapag namatay ang isang mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay napupunta agad sa presensya ni Kristo. Hindi ito katapusan, kundi simula ng buhay na walang hanggang kasama si Kristo. So, ayun po yung ibig sabihin ng to depart from the body is to be with Christ. So, kumbaga, namatay lang tayo sa ating katawang lupa. And then, nabuhay tayo nang walang hanggan na kasama si Kristo. Nabuhay tayo ulit. Next is people who died in the intermediate state. So, yung mga namatay, naghihintay sila sa tinatawag na intermediate state, panahon ng paghihintay bago ang final resurrection at paghukom. Kung believer ka, you wait in peace and joy with Christ. Kung hindi, you wait in separation from God. So next po is, believers must live in the light of eternity with God. So, ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang. Dapat mamuhay tayo ng may pananaw sa walang hanggan na ang ultimate goal natin ay makasama ang Diyos magpakailanman. So, sa applications naman natin, use your remaining time on earth to serve God. So, habang may oras pa, gamitin natin ito para maglingkod sa Diyos, sa simbahan, sa ibang tao, sa pamumuhay ng may kabanalan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya gawin natin itong makabuluhan para kay Lord. Next is preach out to your family members and friends. So, huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibahagi ang good news sa mga mahal natin sa buhay. Ipakita natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating salita at gawa. And last is face death with courage and excitement. So, hindi kailangan katakutan ang kamatayan kung kay Kristo ka. Kay Kristo tayo. Sa halip, we can look forward to it with joy kasi alam natin na makakasama natin ang Diyos sa walang hanggan. And ayun lang po, maraming salamat.